Kung ikaw ay nasa Mandaluyong ngayon, magdasal ka. Dahil ang kwentong maririnig mo ay totoong nangyari sa isang pulis na hanggang ngayon hindi na bumalik sa night shift. Kung kaya mo itong tapusin, comment mo sa baba ang oras kung kailan ka nanonood at kung anong lugar ka. Malalaman namin kung gaano ka katapang. At kung bago ka sa channel, mag-subscribe ka na ngayon bago pa dumilim. Gabi-gabi sinisimula ni PO2 Gabriel Ramos, 32 years old, ang kanyang night patrol sa barangay Barangka Drive, Mandaluyong. Tahimik na tao si Gab, disiplinado at hindi madaling matakot. Sa loob ng 9 na taon niya sa serbisyo, hindi pa siya nagpapakita ng kahit anong takot sa kahit anong operasyon. Pero iyon ay bago nangyari ang gabing yon. Ang gabing magbabago sa buhay niya habang buhay. Nakasakay siya sa motor ng pulis, umiikot sa mga eskinita. Malamig ang hangin at halos walang tao. Oras na iyon, 12:15 ng hating gabi. Habang nagmamaneho, may narinig siyang tunog sa taas. Parang pakpak na malaki, sumasalpok sa hangin. Wap, wap, wap. Napatingala si Gab, pero wala siyang nakita. Madilim ang langit, makulimlim, parang uulan, pero walang hangin. Inignore niya, hanggang sa marinig niya ulit. Wap, wap, wap. Kumunot ang noo niya. Ano yun? Bulong niya. Hindi niya alam. Iyon ang unang babala. Pagdating ni Gab sa kanto ng San Jose Street, may nakita siyang babaeng buntis, mga 8 buwan siguro. Nakaupo ito sa gilid ng kalsada, nanginginig, tila umiiyak. Bumaba si Gab. "Ma'am, okay lang po ba kayo? Delikado dito, 12:00 na." Tumingala ang babae. Maputla, namumungay ang mata, parang pagod na pagod. "Sir," mahina niyang sabi, "may sumusulod sa akin." Seryoso agad ang ekspresyon ni Gab. "Anong sumusunod, ma'am? Tao? May nakaaway ka ba?" Umiling ang babae. "Hindi tao, sir. Malaki. Lumilipad." Napatingin si Gab sa paligid. Tumaas ang balahibo niya. "Ma'am, may pangalan po kayo?" "Elena." "Okay, Ma'am Elena. Sasamahan ko po kayo. Ihahatid ko kayo sa presinto o sa bahay niyo. Safe doon." Tumanggo ang babae. Ngumiti ng bahagya, pero kakaiba ang ngiting iyon. Parang pilit. Parang nagtatago ng kilabot. Habang inaalalayan ni Gab si Elena tumayo, narinig nila ulit. Wap, wap, wap. This time, mas malakas, mas malapit. Biglang tumingala si Elena at tinakpan ang tiyan niya. Dumating na siya, pabulong niyang sabi. "Sino?" tanong ni Gab habang inaabot ang flashlight. "Ang kumukuha ng sanggol." Nag-freeze si Gab. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng babae. Pero bago pa niya maisip, may napansin siya sa bubong ng lumang apartment building. Isang anino. Mahaba. Matapang ang hubog. At parang nasa squat position ang buong katawan. Pero hindi tao ang postura. Biglang gumalaw. Mabilis. Nakalilis ang pakpak. Malalaki. Parang balat na natuyo. "Sir, manananggal yan." Bulong ni Elena na nanginginig. "Hinahanap niya ako." Napatigil si Gab. Hindi siya naniniwala sa mga aswang, manananggal o kahit anumang kwentong barangay. Pero ito na yung pinakamanakakatakot na pangyayari na nakita niya sa buong buhay niya. "Ma'am, sumunod ka lang sa akin." Mahinang sabi ni Gab habang inilalagay si Elena sa likod ng kanyang motor para ihatid sa presinto. Pero bago pa niya mapaandar, may biglang bumagsak mula sa bubong. Blagag! Sa harap nila,
tumayo ang isang nilalang na hindi dapat makita. Hindi makapaniwala si Gab. Ang nilalang sa harap niya ay isang babae pero hindi kumpleto ang katawan. Walang ibabang kalahati. Nakalutang ang bituka pero hindi dumudugo. Ang balat kulay abo at ang pakpak parang pakpak ng paniki pero kasing laki ng pinto. At ang mukha ng tao pero may matatalas na ngipin at mata na parang laging gutom. Pumaling ang manananggal kay Elena. Bahagya itong napangiti. Malapit na kitang makuha. Agad binunot ni Gab ang baril. Isa pang galaw, babariling kita. Pero ang halimaw, tumawa lang ito. Isang pagtawang mababa, parang galing sa lalamunang hindi na tao. Anong silbi ng bala mo sa tulad ko, pulis? Sumipol ang manananggal at sa isang iglap, lumipad ito papunta sa kanila. Ma'am, yuko! Sigaw ni Gab habang tinutulak si Elena sa gilid. Tinamaan ng halimaw ang motor at binilibag ito sa pader. Nabasag ang headlight. Nagtiligan ang mga pusang nagtatakbuhan at ang buong eskinita nagdilim. Huminga ng malalim si Gab. Nasa Mandaluyong tayo. Hindi ako papayag na may mamamatay dito. Bulong niya sa sarili. Pero sa kauna-unahang pakakataon sa buong serbisyo niya, nanginig ang kamay niya. Umatras si Gab habang nakatutok pa rin ang baril. Pero mabilis ang manananggal, sobrang bilis. Hindi ito naglalakad, lumulutang. Gab, aalisin niya ang anak ko. Iyak ni Elena habang nanginginig at napapaurong. Hindi ka niya makukuha. As long as I'm here, walang mangyayari sa'yo. Sagot ni Gab kahit ramdam niyang kumakabog ng dibdib niya. Lumipad ang manananggal, hindi, dumaos-dos. Parang may hangin na humihila sa kanyang palapit. Gab, bulong ni Elena. Nagbabantay siya sa mga buntis tuwing hating gabi. Inaamoy niya sila. Kinukuha niya ang sanggol bago pa ipanganak. Hindi makapaniwala si Gab. Imposible yan. Kasama ko ang pulis. Ngunit bago pa siya makapaghangga, pssk! Tumalon ang manananggal sakto sa direksyon ni Elena. Sumigaw si Elena at tinakpan ang tiyan niya. Bang! 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 3 malalakas na putok mula sa baril ni Gab. Tinamaan ng manananggal sa balikat, sa pakpak, sa gilid ng panga. Pero imbis na matumba, humagalpak lang ito ng tawa. Yan lang ba ang lakas mo, pulis? Ngumisi ang halimaw, nakalabas ang kanyang matatalim ng ngipin. At bigla itong nag-sprint papunta kay Gab. Sobrang bilis na halos hindi na niya makita. Napaatras si Gab, muntik pang madapa. Pero bago siya maabot, humarang si Elena at sumigaw. Umalis ka sa akin! Sandaling tinigilan ang manananggal. Tila naiinis. Pinagmasdan niya si Elena mula ulo hanggang tiyan. Kahit saan ka pumunta, dahan-dahang sabi ng halimaw, maaamoy kita, hindi ka makakatakas. Hinila ni Gab si Elena papasok sa isang mas makipot na eskinita. Dali! 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 Halos maputol ang boses ni Gab habang hinahawakan ng braso ng buntis. Sir, hindi ako makatakbo ng mabilis. Walang choice. Susundan niya tayo. Sa likod nila, maririnig nila ang pakpak ng halimaw. Wap! 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 Umaalingaw-ngaw ito sa buong lugar. Parang may napakalaking ibong nabiliparan sa pabrika. Pero hindi iyon ibon. At hindi sila ligtas. Habang tumatakbo sila, naghanap siyang lugar na pwedeng pagtaguan. May nakita siyang maliit na bahay na may nakabukas na pinto. Parang luma, walang tao, halos abandonado. Dito tayo. Pinasok nila ang bahay. Mabuho, amoy lumang kahoy, alikabok at kalawang. Pumasok sila sa silid sa pinakaloob at marahang isinara ni Gab ang pinto. Sandali,
Sadali, hingal niyang sabi. Huwag kang maingay. Nag-iyak si Elena ng mahina. Sir, hindi na ako makakatagal. Masakit na, parang may kumikirot sa tiyan ko. Tumigil sa paghinga si Gab. Ma'am, baka manganak ka na. Umiling si Elena. Iba to. Parang may humihila sa loob. Nanginig ang boses ni Elena at tumulo ang luha sa pisngi niya. Sir, hindi normal ang pagbubuntis ko. Nasumpaan na ako ng manananggal. 3 buwan pa lang ako pero lumalaki ng sobra ang tiyan ko. Mabilis. Hindi normal. Kumunot ang noo ni Gab. Anong ibig mong... Boom! Biglang may malakas na tumama sa bubong. Parang may tumalon mula sa taas. Mabigat, mabagsik. At narinig nila ang boses. Elena, alam kong nandyan ka. Tumayo si Gab. Tinutukan ng baril ang pinto. Ma'am, tumabi ka sa likod ko. Ano man ang mangyari, huwag kang lalabas. Tumango si Elena habang umiiyak. Sa labas, maririnig nila ang paggapang ng kamay ng halimaw sa bubungan. Tok, tok, tok. Parang aso na umaamoy. Parang nilalang na naghahanap ng amoy ng laman. Kumaluskos, lumitaw ang mahabang kuko sa gilid ng durungawan. Parang kumakamot. Krr, krr, krr. Tinitignan ng halimaw ang loob. Biglang sumigaw si Elena ng mahina. Gab, nakita niya tayo! Sa sandaling iyon, binutas ng manananggalang pader at lumusot ang ulo nito. Nakadilat ang pula nitong mata. Sinindak si Gab. Hindi na ito banta. Isa na itong halimaw na desperadong pumasok. Sakin ka, Elena. Sa akin ang bata mo. Pumutok si Gab ng sunod-sunod. Bang! 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 Tinamaan ng muka, ang mata, ang pakpak, pero imbes na masaktan, lalo lang itong nagnalit. Nagwala ang manananggal, sinira ang kalahating dingding, at halos mapasok ang buong katawan nito. Walang oras si Gab. Hinila niya si Elena palabas sa likod. Nakarating sila sa likuran ng bahay. Isang makipot na tulay ang nakita niya. Luma, kahoy, papunta sa kabilang block. Mama, dun tayo! Sigaw ni Gab. Habang tumatawid sila, narinig nila ang halimaw na bumababa mula sa bubong. Isang malakas na wap! Ang sumabog sa paligid. Nalaglag ang mga alikabok at isang sigaw. Hindi kayo makakatakas! Sinimulan muli ni Gab ang pagbabaril para mabagalan ng halimaw. Pero putok man o sigaw, hindi ito napipigilan. Humahabol ito mula sa ere. Nakalisit ang pakpak at nakabuka ang panga. Parang sabik na sabik sa laman. Malapit na silang abutan. Hawak ka! Huwag kang bibitaw! Sigaw ni Gab sa buntis. Pero pumutok ang isang kahoy ng tulay at si Elena nalaglag. Elena! Agad tumalon si Gab pababa. Sinalo niya si Elena bago ito tumama sa bato sa ilalim. Pero dugs! Sa harap nila, sa mismong lupain, bumagsak ang manananggal. Parang nahulog mula sa taas at mabilis na tumayo. Gab, bulong ni Elena habang hawak ang tiyan niya. Sir, hindi ko na kaya. Masakit na sobra. Para bang may kumakalmot sa loob. Nakita ni Gab ang tiyan ni Elena. Gumalaw ito. Parang may humahampas mula sa loob. Ma'am, kailangan natin sa ospital. Umiling si Elena. Gab, may sasabihin ako. Pero bago pa niya masabi, lumutang sa kanila ang halimaw. Nakatitid kay Elena, gutom, puno ng kasamaan. Malapit na, sabi ng manananggal. Nararamdaman ko na ang sanggol. Malakas ang dugo, siya ang gusto ko.
Hinawakan ni Gab si Elena. Hindi ka namin ibibigay. Naglakad ang halimaw palapit. Unti-unti, mabagal, nanunuklaw ang titig. Pinrotektahan ni Gab ang buntis gamit ang kanyang katawan. Lumapit ka pa, sabi niya, at papasabugin ko ang pakpak mo. Ngumiti ang manananggal. Mangyari ang gusto mo. Dahan-dahan nitong iniangat ang kamay. Nakita ni Gab ang matatalim nitong kuko, mahaba, panghiwa ng balat at handa nang umatake. Naglabas ng impyernong sigaw ang manananggal habang bigla itong sumugod. Hindi ito lumakad, lumipad ito papunta kay Gab at Elena, parang bala na may pakpak. "Elena, yuko sa likod ko!" sigaw ni Gab. Sa bilis ng pangyayari, halos hindi na nakikita ang galaw ng halimaw. Parang kumikislap lang sa dilim ang mga kuko nito. Suik! Tinangka nitong hiwain ang dibdib ni Gab, pero agad itong umiwas at nag-slide sa lupa gamit ang baril na parang baton para haranin ang atake. Kumapit ang kuko ng manananggal sa lupa, nag-iwan ito ng 3 malalim na guhit sa emento. Napabuga ng hangin si Gab. "Put! Mabilis ka!" Tumawa ang halimaw ng mababa. "Kailangan ko lang ng bata, hindi ikaw. Umalis ka, pulis, o uunahin kita." "Hindi mangyayari yan." Tinuro ni Gab ang baril sa mukha ng halimaw. Hindi na siya naghintay ng sagot. Bang! 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 3 putok, diretsyong tumama sa mata, panga at dibdib ng manananggal. Pero imbis na matumba, parang lalong nagliyab sa galit ang halimaw. "Hindi mo ako mapipigilan." Tumulo ang itim na dugo mula sa pisngi nito. "Hindi bala ang katapat ko." Nang lumingon si Gab kay Elena, halos lumuwa ang puso niya sa kaba. Si Elena nakaluhod na sa lupa, hawak ang tiyan niya na mas malaki kaysa kanina. Gab, hindi ko na kaya. Para may sumusubok lumabas sa tiyan ko, pero hindi normal." Napaatras si Gab. "Ma'am, kailangan ka naming dalhin sa hospital." Pero umiling si Elena habang umiiyak. Hindi ako tatanggapin. Sinusundan ako ng malas. Sinusundan ako ng sumpa ng manananggal." "Anong sumpa?" Huminga ng malalim si Elena, nanginginig. "Gab, 3 buwan pa lang ako nang maramdaman kong may humahaplos sa tiyam ko tuwing gabi. Akala ko bangungot. Pero isang gabi, nagpakita ang manananggal sa bubong namin. Tinitignan ako habang natutulog." Napatitig si Gab, hindi makapaniwala. Tuwing madaling araw, naririnig ko siyang bumubulong sa lapas ng bintana. "Sa akin ang anak mo. Akin siya. Akin." Napasigaw si Elena, mas malakas, mas masakit. "Ma'am, kailangan ka naming iligtas." Pero bago pa siya makatapos, bumagsak ang anino sa likod ni Gab. Ang manananggal, handa nang umatake. Wala nang oras. Tumalo ng halimaw papunta kay Gab. Nakataas ang mga kuko. Handang punitin siya sa gitna. Agad lumundag si Gab palayo. Buti na lang mabilis ang reflex niya. Pero inabot ng manananggal ang balikat niya. Kumapit ang matatalim na kuko. Nag-iwan ng malalim na sugat. Halos tumilapon si Gab sa lupa. Pero hindi siya sumuko. May hawak siyang baton. Kaya sinalag niya ang susunod na atake. Tumama ang matatalim na kuko sa baton. Halos mabali ito. "Ang lakas mo, pulis," sabi ng manananggal. "Pero mas malakas ang gutom ko." At sa isang iglap, umangat ang manananggal sa ere at tinangkang sumisid pababa, diretso sa bundis. "Elena!" Pero sa hindi inaasahang sandali, si Elena, kahit halos hindi makatayo, ay nagawang maglahad ng kamay. "Umalis ka!"
Tumigil sandali ang manananggal. Parang may pumigil sa kanya na hindi makita. Umurong ito ng kaunti, ng hina at tila nagtataka. Bakit? Bulong nito. Bakit ka may proteksyon? Nakataas pa rin ang kamay ni Elena, nanginginig pero puno ng tapang. Hindi mo makukuha ang anak ko. Hindi mo siya mapapasa iyo. Hindi mo alam kung ano ang lumalaki sa tiyan mo. Sigaw ng manananggal habang galit na galit. Hindi normal ang bata mo. Napatigil si Gab. Anong ibig mong sabihin? Ngumisi ang halimaw. Isang ngising nagpapakita ng kasamaan. Ang anak mo. Habang tinaas ng manananggal ang isang daliri, tinuturo ang tiyan ni Elena. Katulad ko. Napasinghap si Elena. Napaatras si Gab. Anong... Pinaghalong dugo ng tao at halimaw. Paliwanag ng manananggal. Iyon ang mga batang gustong-gusto namin. Sila ang magiging pinakamalakas sa lahi namin. Umiyak si Elena, nanginginig. Hindi totoo, hindi totoo. Ngumisi ang halimaw at ngayong malapit na siyang lumabas, akin na siya. Tumayo si Gab kahit masakit ang sugat. Pinunasan niya ang dugo sa balikat at tinutok ang baril. Lumapit ka pa kahit pulpada at hindi na siya nakapagtapos. Narinig nilang dalawa ang kakaibang tunog mula sa tiyan ni Elena. Krok, krot, krok. Parang hindi sanggol, parang may gumagapang na hayop sa loob. Gab, tulungan mo ako, hindi ko na kaya. Biglang lumuhod si Elena, nanginginig ang buong katawan at ang tiyan niya mas lumaki pa. Halos 2 beses ng laki kumpara sa isang normal na buntis. Hindi na to pwede, bulong ni Gab. Tama ka, sabi ng manananggal. Kaya dumito ka na. At muling lumipad ang halimaw diretso kay Elena. Wala nang sandali para mag-isip. Sumugot si Gab sa gitna ng pag-atake ng halimaw. Hinampas niya ang baton sa pakpak nito. Thwak! Napaatras ang manananggal, pero hindi sapat. Sinugod niya ulit, hindi dahil hindi siya takot, kundi dahil hindi siya papayag na may buntis na mamatay sa harapan niya. Umalis ka sa kanya! Bang! 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 3 sunod-sunod na putok ang binitawan ni Gab. Isa tumama sa pakpak, isa sa leeg, isa sa mata. Ngunit, hindi pa rin ito sapat para patumbahin ang halimaw. Dahan-dahan itong lumapit, puno ng galit, puno ng gutom. At sa sandaling iyon, nagtama ang mata ng dalawa. Isang pulis na desperado, isang halimaw na gutom, at isang buntis na nasa bingit ng kamatayan. Tumahimik sandali ang gabi. Ang tanging tunog, ang mabilis na paghinga ni Gab, ang pag-iyak ni Elena, at ang mabigat na pakpak ng manananggal sa hangin. Hindi ka makukuha! Sigaw ni Gab. Hawak ang baril. Huwag mo siyang hawakan kahit manong mangyari! Gumisi ang manananggal. Hindi mo naiintindihan. Siya ang hinahanap ko. Hindi siya ligtas. Ang dugo niya, ang sanggol niya. Para sa akin. Tumalon ito, mabilis, parang kidlat. Pero handa na si Gab. Sa huling iglap, pinaputok niya ang baril sa bituka ng manananggal. Bang! Bang! Napasigaw ang halimaw. Humagalpak sa hangin at para sa unang beses, napaluhod ito. Pero hindi pa ito tapos. Hindi ito magtatapos. Ang bulong nito, parang pumapasok sa utak nila. Darating ulit. Darating sa bawat buntis sa Mandaluyong. Darating uli. Nang marinig iyon,
Hinila ni Gab si Elena palabas sa makipot na eskinita. "Dali! Dali! Dali! Babalik tayo sa presinto!" sigaw niya. Habang tumatakbo, naramdaman ni Gab ang malamig na hangin sa likod niya. Parang may humihila sa kanyang balikat. "Gab!" sigaw ni Elena, nanininig. Tumigil si Gab at tumingin sa likod, pero wala. Walang manananggal, para bang nawala sa ere. Ngunit ramdam niya, hindi pa tapos ang banta. Sa kanto ng San Jose Street, nakita nila ang maliit na altar. Parang pinaglalaruan ng halimaw ang lugar bago umalis. May bakas ng itim na dugo. May mga buto ng daga sa paligid. Hindi ito basta aswang, bulong ni Gab sa sarili. Mas malakas, mas matalino at mas mapanlinlang. Dumating sila sa presinto ng Mandaluyong. Agad nilang ipinaliwanag ang nangyari sa duty officer sa pulis. Hindi nyo kami papaniwalaan, pero may manananggal sa barangay Barangka Drive. Buntis ang biktima at hindi basta-basta ito matatanggal. Nagulat ang kapwa pulis, ngunit nakita nila ang sugat ni Gab, ang takot sa mata ni Elena at ang maliit na bukol sa tiyan niya. Parang may kakaiba, hindi pangkaraniwan. Dahil sa gabing iyon, gumawa sila ng patrol sa gabi. Ngunit kahit ilang araw ang lumipas, ang manananggal ay hindi na nakita. Parang lumihis sa dilim, naghihintay sa susunod na biktima. 3 buwan matapos ang insidente, si Elena ay nagdadalang tao pa rin. Ngunit may kakaibang nangyayari. Ang tiyan niya tila lumalaki ng sobrang bilis. At tuwing gabi, naririnig niya ang bulong sa labas. "Elena, baby mo! Akin na!" Hindi makatulog si Gab. Hindi makalimot. Sa bawat gabi, nakikita niya ang anino sa mga bubong. Nakikita niya ang pakpak na dumarampi sa hamin. Darating uli at susubukan niyang kunin ang bata. Bulong ni Gab sa sarili. At handa akong ipagtanggol ang bawat buhay sa Mandaluyong. Kung ikaw ay nanood hanggang sa dulo, malinaw ang isang bagay. Hindi lahat ng nilalang ay natutulog sa gabi. Hindi lahat ng sumpa ay nawawala. At sa Mandaluyong, may manananggal na patuloy na naghahanap ng kanyang biktima. Kung nakaramdam ka ng kilabot habang nanonood, comment sa ibaba kung anong oras at kung saan ka nanonood ngayon. Sino ang magtatapang sabihin sa mundo na nakita niya ang dilim? At kung bago ka pa lang sa channel, mag-subscribe na bago pa dumilim. Dahil sa dilim, baka may nakatingin sa iyo rin.